Isang araw matapos magdeklara ng State of National Energy Emergency, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa media para tiyaking kumikilos ang gobyerno para tugunan ang epekto sa bansa ng giyera sa Iran. Una nang binatikos ang Malacanang matapos sabihin ito na wala pa sa krisis ang Pilipinas. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Palasyo. Ivy. May mga tumaas ang kilay nitong nakaraang araw dahil sinabi ng Malacanang na walang krisis sa langis sa Pilipinas sa kabila ng sigalot sa Middle East. Kaya marami rin na nagulat na magdeklara si PBBM kagabi ng State of National Energy Emergency. Pero tila kumamyo siya ngayon at sinabing wala raw rason para magpanik ang publiko. Ayon sa Pangulo, sabay-sabay ang paggalaw ng pamahalaan habang patuloy din ang pagtaas at pag-akyat ng presyo ng petrolyo. Malinaw ang pahayag ng Pangulo kanina, sapat ang oil supply ng bansa kahit under a state of national energy emergency ang Pilipinas. I want to assure everyone that this does not mean that we should panic. It means that we are doing everything that we can to assess and to alleviate the situation. It is a precautionary tool so that we are ready for whatever comes next. Inilabas kahapon ng Executive Order 110 na bumuo sa Uplift Committee o Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o ang pangkalahatang pagkilos ng key service agencies. Kabilang dito ang Departments of Energy, Transportation, Social Welfare, Agriculture, Finance, Budget and Management at Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Si PBBM ang nakaupong chairman na komiteng ito at enforced ang EO 110 for 1 year unless otherwise extended or lifted by the President. The reason that I declared an energy emergency is to provide government with more options should the need arise. Binibigyan nito ng ating pamahalaan ang mga kapangyarihan kumilos ng mas mabilis, bumili ng langis ng hindi na kailangan na dumaan pa sa matagal na proseso at pagsamahin ang lahat ng ahensya sa isang direksyon. Pinky, tumanggi magkomento ang Pangulo ng tanungin kung magte-take over ba ang pamahalaan sa mga oil companies sa Pilipinas kung saan deregulated ang ating oil industry. Sa madaling salita, walang control ang gobyerno sa kung paano nagpepresyo ang mga kumpanya dahil sa oil deregulation law. Matatanda ang tanging disruption in oil prices lamang ang kinumpirma ng palasyo at today muling pinanindigan ni PBBM na walang problema sa supply ng petrolyo. Pero inamin din ng Pangulo na mahirap kontrolin ang presyo ng petrolyo. Kaya ang tanong ng media kanina, Pinky, with the powers granted to the President, does this include regulating oil prices? Yun nga lang ang sagot ng Pangulo, and I quote, "I do not want to get into that discussion." Kaya bukas, nangako ang Malacanang na sasagutin ng palasyo ang mga katanungan ng publiko. Kung susumahin natin, Pinky, bagaman nasa executive order na nag-abiso na raw ang Energy Secretary na may imminent threat o danger ang sitwasyon sa Middle East sa ating oil supply, wala pa rin daw problema sa bansa sa ngayon. Si Senate President Tito Soto ay may proposal o petition to repeal the oil deregulation law at ibalik sa gobyerno yung otoridad at kapangyarihan na mag-regulate ng presyo ng petrolyo at yan nga yung aalamin natin bukas mula sa palasyo. Idagdag ko na rin, Pinky, na binabantayan natin ngayon lalo na ng media kung kailan ba talaga yung soon as possible time na i-exercise o gagamitin ni PBBM yung kanyang emergency powers dahil nabanggit niya kanina na baka today o within the day today ay pepermahan niya na yung enrolled bill from the Senate to reduce excise tax. Pinky. Ang nasabi mo yan, Ivy, no? Dahil marami ring nagtatanong ano nangyari doon sa pinasa ng both houses of Congress hinggil dito sa pag-suspend. Parang dalawang option yan either to suspend or reduce the excise tax. So ngayon malinaw, Ivy, kararating lang sa, kumbaga, sa Pangulo itong panukalang batas na ito na ano ba, napirmahan na ba niya, Ivy?
Pinky, base sa kumpirmasyon ng Malacanang kahapon, dumating yung enrolled bill from the Senate kahapon ng hapon na. Pero ngayon, ang update mula sa Pangulo as of 2 p.m., 3 p.m. actually, pipirmahan pa lang niya within the day yung pinangako niya sa media. Kaya bukas ay tatanungin muli natin kung kailan ba talaga gagamitin na talaga yung power ng President to reduce the excise tax. Pinky. Oo, nabilitaan ko din kasi sa report na meron daw kailangang mga ma-fulfill at na mga kondisyon daw bago ma-implement itong reduction or suspension of the excise tax. So bantayan natin yan. Maraming salamat sa iyo, Ivy Reyes. Nag-uulat ng live mula sa Malacanang. Handa si PBBM na muling buksan ang usapan sa China para sa joint oil at gas exploration sa West Philippine Sea. Sa kabila ng sigalot sa laot, naniniwala ang Pangulo na ang krisis sa Middle East ay magtutulak ng pagkakasundo sa supply ng enerhiya. Bagamat komplikado raw ang relasyon ng dalawang bansa, kailangan daw iwasan ang territorial dispute sa usapang kalakalan, lalo't malaki rin ang tulong ng China sa mga programa ng gobyerno. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.